Isang ekonomista, Professor Del Castillo. Sir, magandang umaga. Aljo, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ano po inyong salubin dito po sa waiver daw ng bank secrecy law sa mga government officials, lalo na may mga kinakarap na kaso? Well, mas magandang, mas transparent, mas makakabuti sa karamihan. No? Yan naman talaga ang good governance, especially nowadays. No? Dapat mas transparent, mas cooperative, lalo na yung mga elected public officials. No? Hindi lang yon, no? Dapat palakasin din yung mga ahensya na related sa mga nagtatago na mga hindi questionable na mga deposito. No? Dapat mas maging proactive sila para maprotektahan naman ang interes ng ating publiko. Okay, sige. At ito, maganda ho talaga yan. Dahil sa batas natin ngayon, di mo basta-basta mapapabuksan. No? Masilip man lang ang kanilang mga bank accounts kung walang utos yung korte. Kahit na may utos, hirap na hirap pa rin na masilip ang kanila po mga bank accounts, lalo na itong dollar account. How about itong mga offshore bank accounts nila? Yan, mahirap po dyan . Yes, Aljo, no? May batas rin naman yung mga ibang bansa. So, kailangan talagang pag-aralan ng mabuti kung paano rin na ma-access yan. No? Ang isa lang concern natin, sana hindi ma-politicize or ma-weaponize itong transparency action na ito. No? Sana ito talaga ay matitrigger lang pag may talagang suspicious movement or suspicious account. Ayaw natin makita yung mga nakaraan, lalo na yung mga nangyayari sa ibang bansa wherein such was weaponized against certain public officials. Okay. May iba po ako, Professor Del Castillo. Nag-issue si US President Donald Trump ng tariff letter sa Pilipinas. At sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nitong matagal nang hindi patas daw kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya dahil dyan, mula sa kasalukuyang 17%, itataas na sa 20% ang buwis na kailangan bayaran para sa mga ipapasok na mga serbisyo at produktong gawang Pilipino sa Amerika. Effective yan, yung bagong tariff this August 1. Ano kaya magiging epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas? Well, Aljo, yung mga ine-export natin, definitely, magiging mas mahal yan sa US consumers or US buyers. Magiging marireduce yan yung competitiveness ng ating mga export products. No? Usually, alam mo naman, ang ating ine-export ay mga electronics, no? And semiconductors. No? However, hindi ko alam kung anong detalye niya. No? Hindi pa natin nababasa. Kasi ang alam natin, yung electronics and semiconductors natin ay sometimes or oftentimes ay exempted sa higher tariffs. No? Dahil kailangan yung raw materials na yan sa Amerika. No? Pero yung other sectors, such as yung clothing, yung textiles, no? Coconut oil, agri-products, ayun, tingin natin mararamdaman yung pressure dun sa 20% na tarifa na i-impose ng Amerika. No? In terms of sa growth naman natin, no, maliit lang ang export natin or share doon sa yung export share sa GDP, no, ng Amerika. So tingin natin definitely may tama tayo. May mararamdaman natin hindi maganda, but compared to the overall economic growth, no, very minimal lang to dahil unfortunately, maliit lang rin ang ine-export natin sa Amerika. Opo. May iba po ako. Ano naman po inyong pananaw sa issue po na i-regulate na itong mga online sugalan, online gambling? Yung BSP yata, mag-iigpit na ng mga safeguards against online gambling risks. Malacanang naman pinag-aaralan dahil meron tayong legal na mga online gambling platforms at kumikita dyan ng gobyerno para sa social services. Ano po inyong pananaw sa isyong ito? Dapat na bang itigil sa pangkalahatan itong online gambling or i-regulate lang dahil may ambag din ito sa ekonomiya
ng bansa, Professor? Aljo, nakita na natin yung epekto ng mga social ills, no, ng talagang itong mga gaming na ito, no, online man or hindi, no. Well, nakaka-attract talaga yung nakukuha natin, nakita sa gaming, no. Malaki rin, no, 100 billion. However, ang tingin natin, pwedeng i-regulate as long as may maayos na programa tayo, no, sa pag-iimplementa ng online gaming, no, and paano maprotektahan yung publiko, lalo na nga yung mga kabataan na concern ng karamihan na organization, no, lalo na Catholic Church. So for now, sa totoo lang, ang initial reaction ko dyan, total ban, no. However, yung middle ground dyan would be proper regulation, no. Nakita na natin, it's been ongoing for the past few years. May mga, yung sa isabong, nakita na rin natin yung reaction dyan. Hindi maganda yung nagiging social cost doon, no. Mataas nga ang kita ng gobyerno, mataas ang kita ng mga kumpanya na affiliated dyan. Pero yung social cost, no, ay hindi maganda. Ang apila natin sa gobyerno, mas mag-focus na lang doon sa mga sektor na kailangan palakasin, no. Yung sektor ng edukasyon para mas ma-educate ng tama ang ating mga kababayan kung paano gastusin ang pera, paano invest ang kanilang pera. Hindi lang dapat sa gaming, hindi lang dapat sa entertainment, no? Kailangan mas focus rin ang gobyerno kung paano ayusin ang agrikultura, no? Ang power and energy, para yung cost of inputs na yan ay maging competitive tayo, lalo na sa mga neighboring countries, no? Sa pag-a-attract ng foreign direct investment. Ang Vietnam ay 20% rin ang tarifa. So kailangan talaga makipag-compete tayo sa mga foreign direct investment. Maganda yung growth natin, however, naiiwan tayo sa mga kapital na maakit natin sa mga dayuhan, mga businessmen or mga ngalakal. Alright, maraming salamat, Professor Astro Del Castillo, isang economist. Good morning po. Thank you. Aljo, maraming salamat din. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating mga kababayan. Thank you!